Do you wanna be part of call center industry pero you don't have any ideas kung ano bang workmates ang may encounter mo? Well, don't worry because we got you. Kasi here at Metacom, we are offering various accounts like healthcare, gaming, food delivery, travel accounts, and so much more na magkakaroon ka ng chance to work with other talented and knowledgeable people in the industry. So ano pang hinihintay mo? Just click the link in the description box below para one step ahead ka na. And by the way, this is Jamie. And this is Janelle. And through this video, tutulungan namin kayong magkaroon ng insights about the 13 different types of people that you will encounter in a call center. So first on the lesson, I think karamihan talaga, even I, ay makaka-relate dito, no? Medyo natatawa na nga ako sa first natin Ay, bakit wala pa akong sinasabi, Jonel? Pero yun na nga, unang-unang sa listahan natin, the always late na mga tao. Ayan, so medyo nakaka-relate ako dyan. Ito kasi yung mga katulad ng mga tao na laging nagmamadali. Ito yung laging nakikipag-unahan sa elevator. Diba? Yung, excuse me, kailangan ko na malilate na ako eh. Kala mo sumali sa marathon. Tapos yung parang pawis na pawis, diba? Umaga pa lang, pawis na ito yung mga madalas na tao na ganun. Ano bang sa tingin mo makaraniwang reasons but late yung mga agents nating ganyan? Dapat kasi kapag always late ka, marami kang reasons. Binigyan mo na. So ano yung mga reasons na yun na pwede gawing excuses? Siyempre, traffic, di ba? Yan, madalas Classic traffic. na reason yan eh. Ito medyo kakaiba to guys. Mahina yung tulo ng tubig. Hindi nakapagaya ka agad. TL, nag-overtime mo kagabi. Kaya medyo napuyat ako, nalate ako ng gising. Yung mga ganong bagay, ayun yung mga madalas na reason ng always late dyan. Madagdag ko dyan yung biglang may emergency. Ayan, isa pa. Diba? May nangyari sa daan. Nag-traffic po kasi may aksidente. Or nabutasan ng gulong, parang ganyan na-flat yung gulong. Ang hirap mag-book ng angkas. Mga ganyang bagay na. So, yung mga always late, in short, ay merong never-ending reasons bakit sila late. And sunod naman, if merong mga always late na people, when it comes sa attendance, meron din naman tayong tinatawag ng mga serious type of people or agents, okay, sa industry. So, to give you an overview, yung mga tao na to, sila yung mga serious type, coming from the term itself. Yan yung parang focus na focus on the goal. Yes, sa trabaho. Parang masyadong dinidibdib yung CSAT, yung DSAT, and then gusto nila lagi na-hit yung metrics. Ayun naman yung mga favorite, mga gustong-gusto ng mga TLs. Hindi talaga bumababa yung mga ano nila, metrics, di ba? So kung ikaw, isa ka sa serious type, huwag kang mag-alala kasi isa ka sa mga paborito at gustong-gusto ng company. So bago tayo magpatuloy sa ating video na to, please click the subscribe button at i-hit nyo na rin ang notification bell para updated kayo sa mga videos namin. And don't forget to like and share this video and yung iba pa rin mga videos para mas marami pa tayong matulungan ng mga meta pips dyan. Ayan, so excited na ba kayo para sa ating susunod na type of person sa ating call center industry? So ano ba yan, Maring Jamie? Well, definitely, I think marami rin na makaka-relate dito. Eto. Alam mo to, Jonel. Ito yung isa sa mga paborito kong tao eh, pagdating sa office eh. Ay, sana all favorite. Ano yan? Ayan, this is the noisy ones. Ito yung mga maiingay pero nagbibigay ng good vibes pagdating sa opisina. Okay, so technically, di ba, sila yung mga taong magugulat ka na lang may nagbingis-ngis sila or tumatawa. Yes. Sa isang sulok ng station or whatever. So, in short, sila yung mga fun and one of the colorful people, di ba? Yes. In the industry. So, usually, yan yung mga taong parang nakaka-good vibes. Oo, alam mo, ito yung mga ano eh, kasundo ng lahat. Papalalaki, babae, bakla, tomboy. Kasundo ng lahat to. Kasi talaga yung energy niya and yung positivity niya, talagang madadala ka. Parang contagious. Oo. Eh, sila yung mga tipong parang, oh my God, stressful na sa production floor, ang dami ng ganto, ganyan, CSAT, DSAT, or whatever. Pero sila, they still find a way, di ba? Para makasaya. Oo, na mag-share ng good vibes. Parang lahat nagagawa nilang joke. In a good way, ha? Ang favorite ko rin kasi dito sa tao na to, sa ganitong klaseng tao, yung parang ang bilis niya mag-isip ng ideas na parang bigla na magka-fashion show, magpapalaro. Di ba iba yung binibigay kasi na energy kapag ganun yung klase ng tao na makakasalamuha mo. So guys, kung makakasalamuha kayo ng the noisy ones, swerte kayo, kung masasabi ko. Kasi talaga papagaanin niya yung energy and yung atmosphere na rin. Tama. Well, isunod naman natin sa listahan, Jonel, no? Yung very common, I think, hindi lang naman sa call center industry, but in general. Ito yung mga chimney na tinatawag. So, chimney is the term for the smokers and the vapors. Okay, sa industry. So, technically, sila yung makikita mo na during their 15-minute break, mag-uunahan yan sa elevator, punta dun sa smoking area or sa stairs or wherever na pwede silang manigarilyo or mag-vape. Pero ano naman kasi to, hindi lang basta gusto lang nila mag-smoke. May mga tao kasi na dun sila nagtatanggal ng stress. Tama. Pag sila ay nag-i-smoke or nag-vape. Aware naman ang lahat na
harmful ang smoking and pag-vape. Pero just like what you said, it's a way nga para mag-distress sila kahit papano. Kahit 15 minutes lang yan, di ba? Kasi sobrang hectic mga meta-pips when it comes sa production na, di ba? Parang nagbumumuga na sa call. Yun yung way nila para medyo kumalma. Para tanggalin nila yung stress na talagang pumasok na sa katawan nila. Siguro ang iniisip ng iba, mas okay lang na matoxican ako sa katawan ko using the smoke kaysa yung sa toxic na sa trabaho na hindi ko natatanggal. Ano yung masasabi mo doon? Parang healthy ba yun na tinatanggal mo yung stress mo using smoke, or mas okay na na mas stress ako kaysa mag-smoke ako? Masira lang yung katawan ko. What do you think? Tanong din natin sa mga meta-pips, di ba? Comment it down below. Anong take nyo sa ganyan? About, let's say, smoking or vaping. I mean, good way ba siya to distress? Especially pag sa mga call center people natin dyan. Uy, kasi, di ba? So, medyo mababa immune system mo, nag-smoke ka. Siguro, vape, medyo I can say healthier. Hindi ko masabi, no? Healthier version. Ang endpoint dito is, that's their way of coping. Way siya ng coping and pagdi-distress ng mga bayaning puyat natin. Pero wala namang masama. Buhay mo yan, health mo yan. Just a friendly reminder lang, just smoke and vape moderately. Well, punta naman tayo sa sunod na type of people natin. Actually, isa sa mga paborito ko itong tao talaga. Generally, kung saan. So, yung mga yung mga heart evangelista ng office. So, in short, sila yung mga fashionistas. Paano ba sila ma-describe ikaw in your observation? Madalas sa akin yung parang isang tingin mo pa lang, nag-i-stand out na siya. Like in what way? Di ba parang, kakaiba yung suot ko ito. Parang okay lang sa halagang ganito. Grabe bibili ka ng mahal na damit, pero hindi mo naman madadala. Sayang, di ba? Parang, di ba sabi natin yan sa smokers, parang ayun yung way nila para magtanggal ng stress. So, ay sa fashionistas, ito yung way. Yes. Tama. They're not dressing to impress, but to express. Yes. So guys, itry nyo pumasok sa BPO industry para matry nyo rin yung lifestyle na talagang masusuot mo and ma-express mo yung sarili mo. Kung ano ka, kung sino ka talaga. Oo. Okay, so yung susunod naman natin dito sa listahan natin ay yung mga lifesaver ng floor. Ito, one of my favorite people dito sa office. Ito, tawag ko sa kanila, alam mo kung ano? Ano? Alpha Mars. Ayan. Bakit Alpha Mars? Alpha Mars sila yung lagi. Lalapitan mo kapag kailangan mo ng gamot, kailangan mo ng food, kailangan mo ng pabango, ng kung ano man. Lahat ng kailangan mo nasa kanya na. All in one. All in one. Anong type of people ba sila yung mga ganyan? Ito, tawag ko rin sa kanila ay sellers. Ayan, sellers. So, isa pa, gusto ko lang ipaalala ulit yung sa sinabi natin na lifesaver. Bakit? Hindi lang dahil nabibili natin yung mga kailangan natin on the spot. Lifesaver kasi nagpapautang din to eh. Mga ilang gives ba yan? Siguro 2 gives naman. Pero syempre naman, dapat magbayad ka once dumating na yung sahod. Ayun talaga, lifesaver kasi kahit pecha de peligro, meron kang kakapitan na 2 gives naman. Di ba? Ito talaga the lifesaver ang sellers. Now, punta naman tayo sa pangpito sa listahan, which is the TL Sped. Ayan, so yung TL Sped, ito yung may mga negative kasi na tingin dito yung mga sa true workmates eh. Sa totoo lang, sila talaga yung nag-excel, talagang mataas yung metrics. Kaya talagang TL Sped kasi katiwa-tiwala naman talaga. Reliable and maaasahan. In other term, mga meta-pips, sila yung tinatawag na POC or point of contact ng mga TLs natin or OMs man yan. Especially if ever wala sila sa office or umattend ng gantong meeting or bigla ang kailangan umabsent na TL, sila yung nagtitake over or nagtitake charge ng team. So kaya talagang favorite din sila ng mga OMs ng TL. Siyempre, sila din yung mga madalas na po-promote ka agad. Una-una, hindi dahil sip-sip. Yung word natin ay sip-sip eh. Hindi dahil sip-sip kaya na-po-promote. Kasi mataas yung metrics. And sabi nga natin, by leadership skills. Tama. Yung iba kasi, ang tingin, sip-sip yan. Kaya papalakas kay TL. Malapit kay TL. Diba? Pero sa totoo lang, hindi. May mga TL talaga na tumitingin kung ano talaga yung sa capabilities performance mo. Ayan, performances mo, diba? It's just that, nag-excel talaga. May mga taong ganun talaga na nag-excel sa team. And what we can do naman siguro doon is, syempre, give our support. Especially if teammates naman natin yung mga ganong klaseng tao din. Gawin nyo silang inspirasyon. Na someday, kayo din yung magiging mataas yung metrics. Kayo din yung mapopromote. And magiging TL Sped. Yes. If ever. So, kung kanina, may heart evangelista ng call center. Tama. Meron din naman tayong Drew Arellano. Tama kayo sa biyahe ko? So, yung tinatawag natin ng mga Drew Arellano ng call center, sila yung mga taong jet setter. Jet setter ang tawag sa kanila kasi sila yung mga madalas nagpo-post ng #TravelGoals. Yun yung mga tipong parang 6 months pa lang mayroon nung nakabook na flight to Boracay, ganyan. Sarap, flight to Thailand. Totoo yun. Pero ang kagandahan kasi sa kanila, sila yung talagang nag-e-excel din. Kailangan mo ng pondo. Tama. Sa 6 months na flight na binook mo. So, kailangan mo talagang galingan, mag-OT.
Commission! Commission, yeah. So, ito rin yung pagta-travel din yung parang sabi natin kanina kasi may way ka dapat para matanggal yung stress. Ma-distress. You have to work hard, but you can also travel harder. And also, ito yung mga tao hindi naman basta-basta uma-absent lang. Oo. Tinitipid nila dito yung mga leave na pwede nilang tipirin. Para once mag-travel, magamit nila. Yung paid leave, unpaid leave, sick leave, kahit anong leave yan, talagang nakalaan. Para dun sa travel, nagagawin nila. Tsaka ang sarap kasi sa feeling na nagta-travel ka pero bayad ka pa din. Di ba? Na-enjoy mo, hindi mo na iniisip yung trabaho. Binabayaran ka pa kasi nga, meron ka pa rin leave. Isang tip na pwede natin mabigay sa kanila, huwag maging pala absent. Gamitin natin ng tama yung mga leaves na nakalaan or leave credits para sa atin. Ayan. So sa mga first-timer gustong mag-apply at gusto ring mag-review bago sumalang sa inyong initial interview, click nyo lang yung link dito sa taas. Ilalagay natin yan dyan para ready kayo sa inyong interview. Sure, hard tips. Wala kay Metacom. And para naman next time, sila na yung jet setter din. Yes, travel. Travel goal. Now, punta naman tayo sa pangsyam sa listahan natin, which is the always sick. So, ito yung mga laging may excuse, laging may reason. Laging may sakit. Either may sakit siya, may sakit yung anak, asawa, yung aso, yung chismosa, lahat ng may sakit. Lahat na lang ng medical certificates, meron siya. Oo, ready siya lagi. Kapag sa BPO, minsan pag tinatamad, halimbawa yung agent na pumasok, parang isa sa waste or discarded nila yun na parang, TL, I can't go to the office right now because I'm feeling sick, ganyan. Kahit hindi naman talaga. As much as possible, huwag natin gagawin yun. Yes, oo. Huwag tayong maging sinungaling doon sa mga reasons. Kasi paano kung dumating yung time na talagang magkasakit ka na? Na talagang valid na yung reason mo. Tapos hindi ka napayagan kasi alam nila na siguro nagdadahilan ka lang eh. May mga TL din. Kahit may sakit ka, minsan hindi na sila naniniwala. Kasi napagdaanan na nila yung mga gantong klaseng agent na baka hindi totoo yung sinasabi mo. Pero wag din nating i-ignore yung mga tao talaga na, or agent talaga na dumadaan naman talaga sa sickness or whatever. Ang ganda ng benefits na meron sa BPO. HMO. Biruin mo kung magkakasakit ka. Ilan yung less na gastos na mababawas kung may HMO ka? Malaking tulong din no, nung HMO benefit na yun. Siyempre, hindi lang sa mga agents natin, kundi pati na rin dun sa mga dependents nila. So, sa mga gusto dyan na makaranas ng ganitong klaseng mga benefits, dahil hindi lang HMO ang mayroon sa BPO, pwede po kayong mag-apply through the link in our bio. This time, ito namang kasunod natin, medyo ito yung negative. Ang mga attitude, negative ang lahat ng traits. Ang pangit pakinggan, no? Pero may mga tinatawag kasi tayo, Metapips, na problematic ones when it comes sa BPO industry. Yes. Ito yung mga madalas na bagsak sa metrics, madalas late, madalas nakikipag-away sa ibang agent, madalas nakikipag-away pati sa customer. May irate na customer. Mas irate pa siya. Irate pa siya. Oo. Ito rin yung mga tao na, di ba, pag halimbawa na-call out na or napansin na TL na kailangan ng improvement, kahit i-coach ng i-coach, hindi sinusunod si TL. Matigas ang ulo. So, yun yung parang hindi na coachable, di ba? Pero, masisipag yan pumasok, ha? Kapag? Payday. Payday. Pero, syempre, may mga tao din kasi na may problem lang sa labas. Baka di natin alam yung pinagdadaanan din pala personally. Di lang katrabaho ng mga problematic one. Siguro intindihin din natin sila. Or kausapin din natin sila. Kasi sabi ko nga, kailangan maging ano tayo, pasensyoso. Kasi parang lahat naman sa atin may mga baggages, may mga dinadala. Pero dun din naman sa mga problematic din mismo, I hope we can make it to a point din na maiwan kahit papano yung problema. For siguro kahit for 8 hours man lang, para hindi rin maka-apekto sa professional life natin. Ito na nga, kung merong Alpha Mars, merong The Borrower. Di ba? Sabi nga natin. Very cinematic to Di ba? Kasi kung si Alpha Mars yung nagpapahiram, ang ating lifesaver, si Borrower naman ang pinapahiram. Ito pa yung mga madalas na mag-post ng #travel goals. Starbucks. Tapos ang style nila ngayon, titingnan nila kung sino yung medyo may kaya-kaya or maluwag sa pera na kasama nila yung i-close nila, o Mars or Besh. Baka naman pwedeng makahiram. Bayaran ko sa cut-off, sunod na cut-off or payout natin, ganyan. Yan. Sila din yung tinatawag na parang emotional vampires. Bakit? So, bukod sa pera yung kinukuha kasi sa atin, yung energy mo din eh. Isipin mo, pinagpagwara mo yung pera, ipapahiram mo dun sa tao. Walang masamang manghiram. Basta, marunong magbalik. And baka yung iba dyan nakaka-relate. Comment down below kung may ganyan na kayong experience. Yung parang pagdating ng uhirama, ng utangan, beshi-beshi, mabait.
Pag tinasingilan, ay, Parang ganun na, sorry, no? you're blocked or cannot be ganon. Now, moving forward sa sunod sa listahan, which is The Office Flirt. So ito, no, Jonel and Metapip, sila yung mga taong laging may crush anywhere in the production floor. Kahit sa ang account pa yan. Laging may dinidate, Oo. di ba? Mga pa-newbie, TL, Mga boss, Diyos. Di ba? Bakit? Relate? Alam mo yan. Hindi naman. Huwag yun naman gawing dating site yung BPO industry. Ito pa isa, wag kayong maninira ng pamilya. Kasi etong mga office flirt na nilelabel sa BPO, Oo. they can date and flirt with anyone as in Oo. single, taken, nasa its complicated status. Medyo negative tingnan or pakinggan, di ba? Pero it really happens po. Tingin ko, may experience nyo yan eh. Lahat may experience yan. Kahit anong klaseng company ka dyan, di ba? May ganyan. May ganyan. As much as possible lang, flirt moderately. Oo. Again, gawing motivation yung kakaroon ng crush sa office. Para galingan. Oo, not too much naman. Oo. Ayan, may kilala ba kayo na Super Mario ng call center industry? Bakit Super Mario? Ano yan? Ito yung mga madalas palipat-lipat, patalon-talon ng call center company. Oh, gets. So, iyan yung mga tinatawag na hopper. Yes, sila yung hopper. Kapag sinabi nating hopper, ito yung mga agents na kapag parang feeling nila, ay, super stressful na, di ko deserve yung ganito, ang challenging na ng work. Tatalo na lang yan talaga bigla from one company to another. It's either mag-aawol yan or mag-i-immediate resignation. Ito yung mga makikita mo madalas sa resume nila, parang sobrang haba, sobrang daming company na 3 months, nakalista. 3 months. Pa 3 months lang. Red flag din guys sa mga bagong pasok lang na palipat-lipat kayo. So kung ako sa inyo, the best advice na masasabi ko, mag-stay kayo at least 1 year. Or at least 6 months. Tapusin 6 yung months. probationary period, di ba? Oo. Usually ang connotation or ang tingin sa mga hopper, ginagawa lang nilang pastime, yung trabaho nila just to make money. Ganyan. Oo. Kasi sa mga recruiter tsaka sa mga BPO companies, kasi guys, nag-e-exert ng effort ang company. Nag-i-invest sila sa'yo. Money, time, Training. resources, lahat ng resources, pati mga tao. Tapos after 3 months, aalis ka lang. Di ba? Parang back to zero, nalugi pa dun sa tao. Kasi dun sa ginastos, another person na naman ang gagastosan. Matuto kasi tayo magstay para hindi tayo nasasaktan. Ay, hugot yan? Di ba? Medyo dramatic man yung ending natin, pero magiging masaya naman kayo kapag tinry nyo mag-apply sa Metacom. And again, marami kaming hirings as of the moment. So, if newbie ka man, fresh graduate, lateral, gustong mag-iba ng career, for sure, meron kang kapupuntahan, again, dito sa Metacom. Click mo lang yung link sa baba, i-fill out mo lang yung online application form, and then right after, makaka-receive ka ng email or feedback from us. Ayan. So guys, magkita-kita ulit tayo sa ating next video. My name is Junel. And my name is Jamie, and again, don't forget to like, share, and subscribe this video, and also mag-comment din sila kung anong mga sunod na video or topics ang Ang gusto nyo pag-usapan namin. Bye for now!